Nakatali ako sa kama gamit ang black stockings ng asawa ko. Hindi ganito dati. 5 taon akong naging sunod-sunuran niyang kontratang asawa. Nang maaksidente ang asawa ko at maging halaman, inalagaan ko siya araw-araw, pero ang kanyang kaluluwa ay lumulutang sa himpapawid at sinasabing nagpapanggap lang ako. Hanggang sa biglang pumasok ang kaibigan ko at ibinunyag lahat ng sikreto ko. Saka siya mahimalang nagkamalay. At mula sa pagiging bulag sa pag-ibig, naging napakasarado niya. Itinali ako sa kama ng ospital at habang dinidilaan ang kanyang labi, sinabi niya sa akin, "Mahal, umuwi na tayo." Tumakas ako at nagkunwaring patay sa loob ng 2 taon. Hanggang sa araw na yon, isinama ko ang panganay naming anak na babae para manalo ng mga laruan sa claw machine. Paglingon ko, nakita ko siya. Pagdating ng gabi, itinali niya ako sa kama gamit ang kanyang black stockings. Habang dinidilaan ang kanyang labi, tinanong niya ako, "Hindi ka ba patay na?" Ang tunog ng beep sa intensive care unit. Parang segundero ng orasan ng kamatayan. Tinitigan ko si Song Wei-yang na nakahiga sa kama, puno ng tubo ang katawan. Walang ekspresyon sa mukha ko. Siya ang asawa ko, sa papel lang. Ngayon, isa na siyang halaman. Nagbilang ako gamit ang aking mga daliri. 5 taong kontrata, 3 buwan na lang ang natitira, 90 araw. Sapat na ang 5 milyon para sa kinabukasan naming magkapatid na babae. Sapat na rin para sa pampaaral ng aking pamangkin. Pagkatapos, malawak na ang langit at dagat. Malaya na ako sa aking sentensya. Dumating ang doktor na may dalang report, seryoso ang mukha. "Ginoong Qin," sabi niya. Napakalala ng pinsala sa utak ni Binibining Song. Halos wala ng pag-asa na magkamalay. Iminungkahi niya na itigil na ang masyadong mahal at agresibong paggamot at ilipat na lang sa ordinaryong pasilidad. Sa madaling salita, hintayin na lang ang kamatayan. Huminahon akong tumingin sa doktor at sinabi, "Ilipat sa pinakamagandang pribadong na silid. Huwag kayong mag-alala sa gastos." Natigilan ang doktor. Ang kanyang tingin ay napalitan mula awa tungo sa paghanga. Naisip niya siguro, ito na ang pag-ibig, pero hindi niya alam, kasal lang kami sa kontrata. Tungkulin ko lang protektahan si Song Wei-yang. Basta may buhay pa siya, hindi itinuturing na bigo ang misyon ko. At hindi naman siya salat sa pera ng kanyang pamilya. Tahimik ang mataas na antas na silid, tanging tunog lamang ng mga makina. Piniga ko ang mainit na tuwalya at sinimulan ang araw-araw kong trabaho. Pinunasan ko ang kanyang mukha, leeg, braso, bawat pulgada ng kanyang balat. Tumpak ang galaw, pantay ang presyon, parang nag-aalaga ng mamahaling porselana. Ipinihit ko siya, hinampas ang kanyang likod, nilinis ang kanyang dumi. Hanggang sa imasahe ang kanyang matigas na kalamnan. Maayos ang lahat, walang emosyon. Trabaho lang ito, sabi ko sa sarili ko. Huling hakbang. Ibalik ang kanyang kamay sa loob ng kumot. Mahahaba pa rin ang kanyang daliri, pero walang buhay. Pumasok ang isang batang nurse para magpalit ng gamot. Nang makita ang ginagawa ko, hindi napigilang bumuntong hininga. "Ginoong Qin, napakabuti niyo sa inyong asawa. Napakatiyaga ninyo. Tiyak na gagaling siya." Hindi ako umimik, tumango na lang ako. Walang kibo ang puso ko. Galing, mas mabuti pang hindi. Kung magkamalay siya, babalik ulit ang babaeng mayayabang at mapag-utos. Mas mahirap ang buhay ko. Kung nakahiga lang siya dito, ayos na. Tahimik kaming dalawa. Tinitigan ko ang maputla niyang mukha. Ang bibig na iyon, na bumubuga ng napakaraming masasakit na salita sa akin, ay tahimik na nakasara ngayon. Pambihira. Naisip ko pa nga. Sa loob ng 5 taon na ito, ngayon lang kami nagkaroon ng pinakamapayapang sandali. Alam ko, ang itsura ko ngayon, sa paningin ng iba, ay tiyak na kayang gawing pelikula. Isang mabuting asawang tapat at ngayon ay nag-aalaga sa asawang halaman. Nagpapanggap ba? 5 taon na akong nagpretender, matagal na akong sanay. Hindi ko lang alam, sa dulaang ito, may isa pang manonood na hindi nakikita, ang kanyang sarili. Lumulutang ang kanyang kaluluwa sa kisame, nakakrus ang mga braso, nakangiti ng mapanuya habang pinapanood ang pagtatanghal ko. Puno ng pagkainis ang kanyang mga mata. "Tigilan mo na ang pagpapanggap, Qin. Kung hindi ka pinilit ng tatay ko, wala kang karapatang hawakan kahit ang daliri ko. Ang mahal ko ay si Wenyang. Ikaw na salarin na pumigil sa amin, isa ka lang asong pinalaki ng tatay ko." Ang kanyang kaluluwa ay lumulutang sa gitna ng hangin. Naaalala marahil ang mga bagay na hindi maganda. 5 taon ng kasal namin. Parang isang dulang walang salita na paulit-ulit na pinapalabas. Sinunod ko siya sa lahat ng bagay, sunod-sunuran ako. Kung sasabihin niyang silangan, hindi ako titingin sa kanluran. Kung sasabihin niyang maalat ang sabaw, agad kong itinapon at ginawang muli. Gusto niyang kumain ng merienda mula sa kanlurang bahagi ng lungsod sa hating gabi, nagmaneho ako sa buong lungsod para bumili. Pero nang makita niya ito, sumimangot siya at sinabing ito ay para sa aso at itinapon diretsyo sa basurahan. Dahil hindi iyon ang binili niya. Sa akin, siya ay isang reyna na nasa mataas na posisyon. Sa kanyang paningin, ako ay isang asong kumakawag ng buntot para sa pera. Lahat ng ginagawa ko ay para lang pabutihin siya, para pabutihin ang kanyang ama na nagbabayad sa akin. Ay isang murang, kasuklam-suklam na pagtatanghal. Sabi ng doktor, kailangan makipag-usap ng higit sa pasyente, gamit ang pamilyar na boses upang pasiglahin ang kanyang cerebral cortex. May posibilidad na magising.
Kaya araw-araw ay may dagdag akong trabaho. Ngayon, maaliwalas na maulap. Pinakamataas na temperatura 88 degrees, angkop para sa mga aktibidad sa labas. Ngunit ikaw malamang ay hindi. Pinakabagong balita, bumagsak muli ang asheres. Buti na lang hindi ako bumili. Ang kantina sa ibaba ay nagpalit ng menu ngayon. Mukhang masarap ang braised pork. Nakaupo ako sa tabi ng kama. Walang siglang binabasa ang mga balita sa telepono. Ang nilalaman ay nakakainip tulad ng isang board meeting. Hindi ko alam. Si Song Wanyang sa kisam ay nagwawala ng inis. Tumahimik ka. Kinkian, maaari mo bang ihinto ang kasuklam-suklam mong boses? Akala mo ba matatapatan ako nito? Ito ay magpaparamdam lamang sa akin ng higit na pagkadiri. Tapos na ang pagbabasa ng balita, oras na para isabit ang nutrient solution. Pinunit ko ang packaging, kinuha ang e-tube at inalis ang hangin. Sanay na itinusok ang karayom sa bote ng gamot, isinabit sa e-stand at inayos ang daloy. 60 patak bawat minuto, walang sobra, walang kulang. Ang buong galaw ay tuloy-tuloy, tumpak tulad ng isang robot na nakaprogram. Tapos na ang trabaho. Sumandal ako sa upuan, pumikit upang magpahinga. Siya sa kalagayan ng espiritu. Ay lumulutang sa harap ko, sinusuri ang aking kalmadong mukha. Lalong lumalim ang kanyang paghamak. Lennon, susunod, sa iyong isip, gusto mo bang hindi na ako magising kailanman? Sa ganitong paraan, maaari mong kunin ang pera ng aking ama at tumira sa aking bahay. Mabuhay bilang isang taong nasa itaas. Talagang mahusay na plano. Lalo niyang naisip na tama ang kanyang hinala. Ang puot sa akin ay halos naging konkreto. Kasabay nito, ang kanyang puso ay puno ng pananabik kay Iming, ang kanyang puting liwanag. Iming, bakit hindi ka pa pumunta upang makita ako? Halika't kunin mo ako. Ayoko nang makita. Ang kasuklam-suklam na lalaking ito. Inaasahan niya ang kanyang bayani na iligtas siya mula sa akin, ang demonyo. Ang pinto ng silid ay sinipa. Ang aking kapatid na si Wenyang ay pumasok na nagmamadali. Tulad ng isang naglalakad na apoy. Isang malakas na putok, 2 itim na pakete ng herbal na gamot ang bumagsak sa nightstand. Nyanig ang baso ng tubig. Para sa'yo, pampalakas ng dugo at ki. Siya ay humihinal, itinuro ang aking mukha at sumigaw, kung hindi ka pa magpapalakas. Masisira ka. Tingnan mo ang iyong mukha, puti na parang multo. Ang mga hindi nakakaalam ay isipin na ang aking kapatid ay may mahinang bato. Hindi ako lumingon, salamat. Lumingon ako, maingat na sinuri ang iba't ibang kagamitan ng mga vital signs ni Song Wanyang. Inayos ang kumot na nadulas, mahinahon ang galaw, walang labis na emosyon. Biglang sumiklab ang galit ni Wenyang. Hinawakan niya ang aking pulso, napakalakas. Inaalagaan mo pa siya. Kinkian, may sakit ka ba? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo para sa walang utang na loob na ito? Nagpasalamat ba siya sa'yo? Si Song Wanyang sa kisem. Nakakrus ang mga braso, mukhang naguguluhan. Ano bang ginawa niya? Ang kanyang malabong mga kilay ay nakasimangot. Hindi ba siya nagtatrabaho tulad ng isang baka o kabayo, naglalaba at nagluluto para sa akin? Iyon ay lahat ng binayaran ko. Ano pang dapat sabihin? Si Wenyang, nang makita akong hindi nagsasalita. Lalong nagalit, ang kanyang boses ay umakyat ng oktaba, nagtanong. Naglingkod ka sa kanya na parang baka o kabayo, inalagaan ang kanyang buhay, pinrotektahan ang kanyang kaligtasan. Naunawaan mo ang kanyang walang kabuluhang emosyon. Ano ang gusto mo? Ang kanyang pera. Gusto mo bang ipahiya kanya? Kahit ang kanyang kaibigan na si Hansa, na hindi na makatiis, ay nagsabi ng mabuti para sa'yo. Ngunit siya ay nakipag-away sa kanya. At pagkatapos, pinaharang ka ni Yiming ang tanga ng ilang tao. Nakalimutan mo ba? Dahil lang pinayuhan niya si Song Wanyang na maging mabuti sa iyo, isang bastos na lalaki. At isang bulag na babae. Bakit ka pa nakikipag-away sa kanila? Sa wakas ay nag-react ako. Inalis ko ang kanyang kamay. Tigilan mo na, mahina ang aking boses. Ngunit may hindi mapag-aalinlangan ng lamig na wala ng silbi ang mga ito, malapit na. Malapit na ang oras, namilipit ang labi, paano naman nangyari? May sasabihin pa si Wenyang ngunit natigilan sa lamig ng aking mga mata, samantalang si Song Wanyang na lumulutang sa himpapawid. Sa unang pagkakataon ay naguguluhan, si Han Kinyu ay hinarang ng mga tao ni Kinkian, naaalala lamang niya ang matinding pagtatalo kay Han Kinyu noon. Pagkatapos noon ay hindi na muling nakipag-ugnayan sa kanya si Han Kinyu, akala niya ay makitid ang pag-isip ni Han Kinyu, naiinggit sa pagmamahalan nila ni Kinkian. Dahil pala sa akin, ang kaluluwa ni Song Wanyang sa unang pagkakataon ay nagsimulang mabigla. Ang mga salita ni Wenyang ay parang martilyo sa kanyang matibay na pagkakaunawa. Binasag ang isang siwang, maliban sa pagluluto at pagiging alipin, may mga bagay pa ba akong hindi alam? Si Wenyang ay tumingin sa akin parang walang kinikilingan na itsura, malamang ay nababaliw na sa galit, ang kanyang gwapong mukha. Namula ng husto, parang pinakulo ang hipon, sa susunod na segundo ay narinig ang isang tila. Ang aking maikling manggas na kamiseta, mula sa kwelyo ay hinila niya ng biglaan, ilang butons ang lumipad. Mula sa dibdib hanggang braso, 2 peklat na parang alupihan ay nalantad sa hangin. Isang saksak ang tumawid sa dibdib, ilang pulgada lamang ang layo mula sa puso, ang isa pang saksak. Mula sa aking balikat hanggang sa siko, sa balat na sobrang putla dahil sa pagkawala ng dugo.
Parang dalawang, hindi maghilom na nakatatakot na bitak, itinuro ni Wenyang ang dalawang peklat. Namula ang mga mata, nagtanong ng may pag-aakusa, nakita mo ba? Ito ay hindi masyadong peke, hindi mo ba naalala noong 2nd taon sa kolehiyo? Lumingon siya. Tumitig ng matindi kay Song Wenyang na nasa higaan, parang gustong marinig niya, ang tono ay puno ng galit. Ang iyong kasalukuyang marangal na asawa, sa hating gabi ay gusto pang lumabas ng paaralan upang makipag-date sa kanyang liwanag ng buwan. At ano ang nangyari? Nakatagpo sila ng ilang lasing na lalaki, siya ay nawalan ng malay. Muntik ng kalagkarin papasok sa maliit na kakahuyan, nasaan ang kanyang bayaning liwanag ng buwan. Ang boses ni Wenyang ay puno ng pagkasuklam at pangungutya. Sumigaw siya, tumakbo ng hindi lumingon. Pati ang temperatura sa silid ospital ay tila bumaba ng ilang antas, ang kaluluwa ni Song Wenyang ay labis na nagulat. Naaalala niya ang pagnanakaw na iyon ay isang makapal at makulay na bahagi ng kwento ng pag-ibig nila ni Han Kinyuy. Sa bersyon ng kanyang alaala, ang kanyang bayani sa panahon ng panganib ay isa, ang pangungutya ni Wenyang ay nagpatuloy. Sinabi niya ng may matinding tinig, pumalit ka sa kanya ng 3 saksak, 3 saksak. Muntik ka nang mamatay sa tiwangwang na eskinita, at ano ang resulta? Lahat ng karangalan ay napunta sa duwag na tumakas. Nagising siya, ang nakita niya ay ang kanyang liwanag ng buwan na walang kahit isang galos. Kainis, pinakamahusay na aktor ng taon, sayang kung hindi sa kanya ibibigay. At ikaw, Kinkian, ikaw ay isang purong clone. Hindi ka makakahanap ng pangalawang kasing dedikado mo sa Gotham City, kahit si Batman. Ay kailangan kang bigyan ng sigarilyo at sabihin, kapatid, salamat sa hirap. Bumalik ka sa Arkham para magpagaling, hindi ako nagsalita dahil totoo ang lahat ng sinabi ni Wenyang. Pagkatapos ng insidenteng iyon, 1 buwan akong nakaratay sa ospital bago nakaligtas. Bumalik sa paaralan, malaki ang naudlot sa aking pag-aaral, si Tatay Song pa, ang kanyang ama, ay tumawag. Upang ipasundo sa kanya na magturo sa akin, kung ano ang sinabi niya noon, hindi ko na matandaan. Isa siyang malaking lalaki, hindi ba siya pwedeng matuto mag-isa? Hindi naman bata. Nasaktan si Amin para iligtas ako, kailangan ko siyang alagaan, saan ako kukuha ng oras para sa iba? O siya nga pala, nag-alala pa siya. Sa kanyang liwanag ng buwan na malubhang na sugatan, naaalala ko, sobra siyang nagmamadali. Gustong makita ang sugat ni Kinkian. Ano nga ulit ang sinabi ni Kinkian? Nagpanggap siyang may pagmamahal na sinabi. Huwag mong tingnan, Wenyang, nakakatakot ang sugat. Natatakot akong matakot ka, para sa'yo, hindi malaking bagay ang maliit na sugat na ito. Ngayong isipin, talagang Oscar level na pagganap, walang kahit isang band-aid sa katawan. Ano ang ipapakatakot niya? Ang kanyang mukha na mas makapal pa sa pader. Isang malaking kahina-hinala. Marahil ay sumabog na sa loob ng kaluluwa ni Song Wenyang, ang kanyang maputlang kaluluwang daliri. Walang malay na hinawakan ang dibdib, hinawakan ang pinakamahabang peklat, walang pandama. Ngunit nakikita ang kulubot, at 1 linggo pa lamang ang nakalilipas, ang boses ni Wenyang ay tumaas ng 1 antas. Puno ng pagkainip at pagkagalit, itinuro niya ang aking mukha, nagmumura ng may sakit sa puso. Itong babaeng tanga ay naaksidente sa sasakyan, naubos ang dugo sa blood bank ng ospital, at ikaw naman ay parang tanga. Tumakbo siya para mag-donate ng kanyang dugo para iligtas siya. Tingnan mo ang itsura mo ngayon, umabot ng 400 ngisi. Wala ka bang paki sa buhay mo? Para sa isang halaman na tulad niya, anong silbi niyan? Magigising pa ba siya? Sa wakas ay sumimangot ako at mabigat na sinabi. Nasa pintuan ka pa rin para maglagay ng ginto para sa kanya, napagod ka sa langit, napagod ka sa lupa. Napagod ka lang sa sarili mo, at ano ang resulta? Ang puso niya ay para lang sa kanyang si Xiangyang. At si Jerui. Ang mga salita ni Wenyang ay parang isang kalawanging kutsilyo. Napaulit-ulit na pumuputol sa aking dibdib. Sa wakas ay hindi ko na napigilan at mahinang nagtanong. Ano bang magagawa ko? Ang boses ko ay napakalambot, ngunit puno ng malamig na pagod. Patuloy kong sinabi, ang pinakamalaking pagsisisi ko ngayon ay ang hindi ko pag-amin noon. Pero ako ang tumanggap ng 3 saksak. Paano ko maaamin noong panahon na yon? 1 buwan akong na-ospital. Bago ako nakabalik sa paaralan. Ang sinumpaang puting buwan ng kanyang buhay ay may dala ng halo ng bayani. Dahil sa kanyang pagkahumaling kay Yiming noong panahon na yon, kung lalabas ako at sasabihin ang totoo, sa tingin mo maniniwala ba siya sa akin? Napangiti ako ng may pagbibiro at mapait na sinabi, iisipin lang niya na ako ay hamak at walang hiya. Naiinggit sa bayani ng kanyang pamilya, gusto pang nakawin ang kredito sa pagliligtas ng buhay. Kapag nangyari yon, ang mga araw ko sa tabi niya ay mas mahirap pa sa impyerno. Huwag mo na akong banggitin. Kahit ipaliwanag ng kanyang ama sa kanya, itinuturing niyang hangin lang, iniisip na niloloko siya ng kanyang ama. Para pag-isahin kami, niloko niya ako. Hindi siya naniniwala kahit sa sarili niyang ama. Ako na nagtatrabaho para sa pera. Bale wala lang. Pagkatapos kong magsalita, ang hangin ng buong silid. Parang tumigil. Sa kisam, si Song Wenyang, ang kanyang kaluluwa ay hindi na nasisira.
kundi tuluyan ng nagkawatak-watak. Ang kaluluwa ni Song Wanyang ay biglang nanginig, ang salitang donasyon ng dugo ay lumitaw sa kanyang isip. Kaya siya ang nagbigay ng dugo para sa akin. Kaya naman ang mukha niya ay puti na parang multo. Kaya pala ilang araw na ang nakalipas, malapit na siyang mamatay. Naalala niya na talagang binanggit ng kanyang ama na ang kanyang uri ng dugo ay bihirang ili-negative, karaniwang tinatawag na panda blood. Sinabi pa ng kanyang ama, "Si Qin Qian, pareho kayo ng uri ng dugo ng bata." Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit siya pinili ko. Noong panahong iyon, paano siya sumagot? Tinalikuran niya ito at sinabi, "Tay, nakakasuka ka ba? Kumuha ka lang ng bodyguard, uri ng dugo. Ano ang tingin mo sa kanya? Isang mobile blood bank." Ngayon na iniisip niya, siya ang pinakamasuka. Hindi niya kailanman pinansin ang lahat ng tungkol sa akin. Ang hindi mabilang na mga alaala na hindi niya pinansin ay parang pinakamatalim na salamin, tumutusok sa bawat bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang pagkain na inihanda ko para sa kanya ay laging mainit dahil mahina ang kanyang tiyan. Inaakala niyang mamantika, itinatapon. At ako naman ay laging nag-iwan ng madilaw na ilaw sa sala kapag gabi siyang umuwi. Dahil takot siya sa dilim. Sinasabi niyang maarte ako at nag-aaksaya ng kuryente. Sa kanyang regla, tahimik akong naghahanda ng brown sugar water at hot pack dahil tuwing sumasakit siya, puti ang kanyang mukha. Sinabi niyang may amoy na gamot. Diretso sa kanal ang pagtapon. Ang mga detalyeng ito na minsan ay hindi niya pinansin at tinawanan. Ngayon ay mabigat na parang ₱1,000, pumipigil sa kanyang paghinga. Sinimulan niyang suriin ang sarili. Ang kanyang kawalang interes, kalupitan, at pagwawalang bahala sa akin, tama ba yon? Itinuring niya ako bilang isang kasangkapan na binili ng pera, tawagin kapag kailangan, palayasin kapag ayaw. Pero kung ang kasangkapang ito ay patuloy na nagliligtas ng kanyang buhay, at siya ay bulag at walang puso, ang kaluwalhatiang dapat ay sa akin. Ibinigay niya sa ibang tao. Siya ba ay may kasalanan? Bumagsak ang pinto ni Wenyang. Ang malakas na ingay ay nagpatahimik sa buong mundo. Ang silid ospital ay naiwan na may isang makina na regular na tumutunog. Ang kaluluwa ni Song Wanyang ay nakakulot sa hangin, parang isang sanggol na iniwan ng mundo. Tahimik na umiiyak. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding sakit para sa akin. Sa likod ng sakit na ito ay isang malaking bangin na hindi niya matapang hawakan. Gaano ba kalaki ang utang niya sa akin? Sino ba talaga ang nagmamahal sa kanya? Pagkatapos umalis ni Wenyang, ang pinto ay binagsak niya ng napakalakas. Tahimik ang buong mundo, tanging ang makina. Ang monotonong tunog, walang ekspresyon akong yumuko at pinulot ang 2 bag. Nang itim na gamot, isang matapang na amoy ng halaman. Mamaya ay ilalagay ko sa bedside table. Mamaya ay magtitimpla ako at iinom. Hindi pwedeng magkasakit sa huling 3 buwan. Lumapit ako sa kama at tiningnan ang tahimik na si Song Wanyang. Ang kanyang mukha ay tila mas maliit kaysa dati. Puti na parang papel. Hinawakan ko ang kanyang braso at sinimulang i-exercise ang kanyang mga kasukasuan. Pulso, siko, balikat. Ang galaw ay napakagaan, napaka-eksakto. Nag-iisa akong nagsalita. Para bang sinasabi niya ito sa akin o sa sarili niya. Sinabi ng doktor na gawin ko ito. Sabi niya, sa ganitong paraan ay mabagal ang pag-atrophy ng kalamnan. Kung magising ka, mas mabilis ang paggaling mo. Sige, napangiti ako sa isip. Mas mabuti pang hindi ka na magising. Ayaw ko nang makita ang mukha niyang iyon. Ayaw ko nang marinig siyang sabihing, "Qin Qian, nakakasuka ka." Mas mabuti pang ganito ka na lang nakahiga para sa akin. Hinawakan ko ang mga daliri niyang nakataas, isa-isa kong ginagalaw. Sa kisem, ang kaluluwa ni Song Wanyang ay lumulutang sa itaas ko. Tinitigan niya ang maputla kong mukha. Tinitigan niya ang maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata, at ang mahinang kilos ko dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Sa unang pagkakataon, seryoso niya akong tiningnan. Hindi tulad ng dati na parang nakatingin mula sa taas. Hindi rin ang malamig na pagwawalang bahala, kundi may halong pagmamalasakit at pagkakasala. May mga komplikadong emosyon na hindi masabi. Naalala niya ang sa sala. Laging may isang madilaw na ilaw at isang anino na nakaupo sa sopa na tila baidlip. Tiningnan niya ang bagong tusok ng karayom sa likod ng aking kamay, bakas ng pagkuha ng dugo. Naalala niya ang sinabi ni Wenyang na 400 nye. Ang kanyang uri ng dugo ay panda blood at naubos na ang blood bank sa buong lungsod. At ako, nang walang sabi-sabi, ay nag-roll up ng aking manggas. Nanginginig ang kanyang kaluluwa. Iniabot niya ang kanyang haka-hakang kamay. Gusto niyang hawakan ang aking mukha, gustong pakinisin ang pagod sa pagitan ng aking mga kilay. Dumikit ang kanyang daliri sa aking pisngi, at saka dumaan ng walang hadlang. Walang init, walang pakiramdam. Wala, parang ang taong ito, kailanman ay hindi umiral. Ngunit biglang nakaramdam ako ng lamig sa aking noo, parang may isang bagay na malamig na dumaan sa aking mukha. Hindi sinasadyang inangat ko ang aking kamay at hinawakan ang aking noo. Naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na bigat, parang may mga matang matyagang nakatingin sa akin. At isang kakaibang lamig ang biglang dumaan sa aking noo, napakagaan, napakalamig. Parang isang malamig na balahibo na marahang humaplos. Saglit akong napahinto. Hindi sinasadyang hinawakan ko ang aking noo. Wala, baka nakatutok sa akin ang aircon. Tumingin ako sa kisam.
Tiningnan ko ang kisame, ang vent ay nasa kabilang dulo ng kwarto. Sarado rin ng mahigpit ang bintana. Kumunot ang noo ko, pabulong na bumulong. Anong nangyayari? Bumababa ang temperatura. Hindi ang kakaiba ng pakiramdam na ito. Hindi ko mapigilan na hawakan muli ang aking ulo. Nawala na ang lamig na yon. Isang katawa-tawang ideya ang pumasok sa isip ko, wala namang maruming bagay dito, di ba? May babaeng multo na nahulog sa akin. Ngumisi ako ng may pangungutya at nagsalita sa hangin. Ate, hindi maganda ang paningin mo. Ano ang nakita mo sa akin? Ang gwapo ko. O ang pagkatao ko bilang 24 oras na mabuting asawa na nag-aalaga ng isang halaman. Sinasabi ko sa'yo, sobrang dukha ko. Kung naghahanap ka ng pangmatagalang mapagkukunan ng pagkain. Lumiko sa kaliwa, mayaman ang matandang pasyente sa katabing silid. Pagkasabi ko, naisip ko na nakakatawa rin. Malamang, sobrang pagod lang ako kaya nagkakaroon ako ng mga hallucination. Umiling ako, gustong itapon ang katawa-tawang episode na ito sa aking isipan. Ngunit ang pakiramdam na may nakatingin ay tila lumalakas pa at may kasamang. Hindi may paliwanag na kalungkutan. Hindi ko nakita sa hangin sa itaas ng aking ulo na hindi ko nakikita. Isang patak ng tubig na malinaw na bumabagsak mula sa wala, tumatama sa lupa. Walang tunog, walang bakas. Tinitignan niya ako na may mga matang hindi ko pa nakikita. Gusto niyang sabihin sa akin ang isang bagay, ngunit hindi ko siya naririnig, hindi ko siya nakikita. Sa tingin ko, ang silid na ito ay medyo malamig. Biglang bumukas ng malakas ang pinto, may isang tao na pumasok mula sa labas. Ang matalik na kaibigan ng bida, si Linley, ay pumasok na parang hangin. Para siyang isang tumpak na bomba. Dumiretso siya sa tabi ng kama ni Song Wanyang at umiyak ng malakas, Wanyang, aking Wanyang. Paano ka nangyari? Ang iyak ay malungkot, para bang susunod siya sa kanya sa kamatayan. Patuloy siyang sumigaw, bakit ka nagkaswerte? Paano na ako? Puno ng damdamin, ang pag-arte ay labis na pinalabis, sapat na para ang aso sa labas ay sumabay sa pag-ungol. Tumayo ako sa tabi, walang ekspresyon na pinapanood ang kanyang pagtatanghal. Ang pangungutya sa aking mga mata ay halos umapaw na. Talaga namang nag-aral siya ng pag-arte. Ang galing ng kanyang mga batayan. Kumuha ako ng bagong tuwalya. Patuloy na pinupunasan ang mga daliri ni Song Wanyang, parang wala ang taunang dramang ito. Umiiyak si Linley ng ilang sandali, malamang dahil napansin niyang ako, ang nag-iisang manonood, ay hindi nakikipag-ugnayan. Unti-unting humina ang iyak. Humihikbi siya, lumingon at may namamaga na mga mata. Nakita ko ang tingin niya sa akin, tapos biglang nagbago ang tono niya, naging utos na may pagmamataas. Kinkian, dapat mong alagaan ng mabuti si Wanyang. Siya ay matigas ang dila pero malambot ang puso. Dahan-dahan niyang inilapag ang tuwalya. Ngumiti siya. Tumingin ako sa kanya, parang nagkukwentuhan lang, at nagtanong, hindi ba gusto mong mamatay siya? Ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Linley ay biglang nagyelo, parang peking maskarang gawa sa plaster. Ipinagpatuloy ko, kung mamatay siya, wala nang makikipag-away sa'yo para sa boyfriend mo. Ikaw at ang iyong minamahal. Hindi ba pwedeng maging hayagan na kayo? Hindi ba? Ang kulay ng kanyang mukha. Biglang nawala, parang pusang natapakan ng buntot. Ang kanyang mga mata ay naguguluhan. Sumigaw siya ng malamig, ang boses ay biglang naging matinis, may takot na basag ang tono. Ano bang pinagsasabi mo? Ako at si Wanyang ay pinakamatalik na magkaibigan. Kami ang best friends. Wala akong boyfriend. Lalo siyang nagulo, ang mga mata ay umiiwas. Ngunit hindi niya kayang tumingin sa mata ko. Sa sandaling iyon, ang kanyang reaksyon ang pinakamagandang sagot. At ang hangin sa silid ay lalong lumamig. Ang mukha ni Linley. Pumuti at pumula, sobrang hiya na para siyang makakagawa ng bahay sa lupa. Sa oras na iyon, bumukas muli ang pinto ng silid. Ang kanyang pinapangarap na unang pag-ibig. Si Iming ay dumating. Mukhang disente, nakasuot ng maayos na suit. Maayos ang pagkakasuklay ng buhok. Nang makita ko siya, diretso kong inihagis ang tuwalya. Sa palanggana, ang pangungutya sa boses ko ay masakit kahit sa sarili ko. Ngumiti ako ng malamig, oy, dumating na ang totoong tao. Bumalik na ang tunay na pag-ibig ni Wanyang. Kung gayon, ikaw na ang mag-alaga kay Wanyang. Ako na itong nakakaistorbo, pwede nang umalis. Kumunot ang noo ni Iming, hindi man lang ako tiningnan, dumiretso sa tabi ni Linley. Sinabi niya na parang nagsasaad ng katotohanan, siya ang asawa mo. Siyempre ikaw ang dapat mag-alaga. Anong kinalaman ko? Sa wakas ay napatingin siya. Kay Song Wanyang na nasa higaan. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang takip na pandidiri. Tumanggi siya ng mariin. Gusto mo akong mag-alaga sa kanya? Impossible. Hindi siya karapat-dapat. Ang lamig ay parang tumatago sa buto, isang malamig na parang nagmumula sa mismong buto. Pakiramdam ko pati ang bubong. Ang multong babae na inisip ko kanina ay gusto nang pumatay. Iniisip ko, kung ang kaluluwa ni Song Wanyang ay talagang narito, malamang sa ngayon ay pinatay na siya ng mga salitang iyon. Nakatayo siya roon, ang lalaking minahal niya ng maraming taon, ang lalaking pinapangarap. Ngayong siya ay naging halaman, ang tingin sa kanya ay parang karumihan. Parang hindi pa sapat ang sinabi ni Iming. Nainis siya at tiningnan. Ang mamahaling relo na bigay ni Iming sa pulso ni Song Wanyang, mumisi. Kung hindi noong high school ako nanloko sa tangang ito para magkarelasyon. Ang hangin iyon.
Sumisigaw sa aking tainga, pinatayo ang balahibo ko sa likod. Ang babaeng multo. Parang nabaliw. Hindi ko siya nakikita pero nararamdaman ko ang isang galit at kawalan ng pag-asa na tila sumisigaw, nagmamadali patungo kay Yiming. Pakiramdam ko. Ang mukha ni Yiming ay parang may dumaan na bagay na nagpangiwi sa kanya. Sa sandaling iyon, si Song Wanyang ay gamit ang kanyang multong mga daliri, paulit-ulit na sinasakmal. Ang mukha na minsan niyang minahal, sumisigaw ng walang boses, "Buwisit! Ikaw na buwisit na lalaki! Hindi ako tanga sa pag-ibig! Ikaw naman loloko! Niloko mo ako ng maraming taon, hindi pa ako patay." Nakita ko ang multong babae na sumisigaw ng walang boses. Ngunit inaasahan ko si Iming ay mapupunit. Ang kaluluwa ni Song Wanyang ay nababaliw. Ang lalaking minahal niya ng mahigit 10 taon, pera lang pala ang mahal niya. Kahit magpanggap, ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Si Iming ay lubos na hindi pinansin ang sinabi ko. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Linlei sa tabi niya, at ang hinlalaki ay hinagod ang likod ng kamay nito. May pagmamalaking hinagod, nagsimulang magyabang. Ang kilos, para siyang nagpapakita ng murang tropeo na kakakuha lang. Ang boses niya ay may pagmamalaking halos tumutulo, hindi tulad ng aming leeg, na maunawain at maalalahanin. Hindi lang niya ibinigay ang sarili niya, ibinigay din niya sa akin ang lahat. Si Linlei ay nahihiyang sumandal sa kanya, parang walang buto ang katawan. Hindi man lang nila ako itinuring na ibang tao, at hindi rin nila itinuring na buhay ang nakahiga sa kama. Ang titig ni Wenyang ay parang tinitingnan ang isang tambak ng basura, habang nilingon si Song Wanyang na nasa kama. Nagtawa siya ng may paghamak, akala mo ba mahal ko talaga siya? Isang uto-utong babaeng bulag sa pag-ibig. Noong bata pa, ilang magagandang salita lang, nakuha na niya ang loob nito. Nang lumaki na, nagpapanggap pa rin siyang dalisay na birhen, ayaw nga akong hawakan ng kamay. Napakaresenteng puta. Ang malakas na hangin iyon ay nagpatalbog sa mga balahibo sa aking likod. Hindi naman ganito kalakas ang aircon. Ang kaluluwa ni Song Wanyang ay sumisigaw. Ang tawa ni Kuya Wenyang ay matinis at masakit sa tainga. Nagmamalaki siyang nagsabi, "Tama yan, Aming. Hindi tulad ko, isang araw magkahawak kamay. 2 araw maghalikan, 3 araw mag-check-in. Iyan ang tamang bilis para sa isang normal na babae. Nakasusuka pakinggan ang bilis na yan. Kahit rocket, hindi kayang tumugma sa inyong dalawa." Ang dalawang ito ay talagang ginagawang personalidad ang kawalang hiyaan. Naisip ko, dapat ay lubos na siyang nakakilala kay Song Wanyang. Maaaring mamatay siya sa galit o mamatay sa sakit ng kanyang pinakamamahal. At ng kanyang matalik na kaibigan, siya ay ipinako sa talaan ng kahihiyan. Ngayon malamang ay inaakala niya na siya ay isang malaking katatawanan. Ang kanyang espiritu habang nakatingin sa harapan ng walang hiyang asong lalaki at babae, at saka tumingin sa tahimik na nakatayong ako at ang kanyang sarili. Ang isa ay puno ng tubo, tahimik na parang patay, ang isa ay walang ekspresyon sa mukha. Nakatayo ng tuwid na parang bodyguard. Sa sandaling ito, dapat ay nakita na niya kung sino ang tapat, kung sino ang peke, kung sino ang demonyong nakadamit tao. Kung sino ang tahimik na tagapagtanggol. Tahimik ko lamang silang pinagmamasdan, hindi nagsalita. Ang aking pagtatanghal na payaso ay maaari ring manood ng komedi doon ng lalaki at babae. Nakakuha ako ng bagong kaalaman. Dahil wala akong reaksyon, tila naisip ng dalawang ito. Inilipat ni Wenyang ang kanyang tingin sa akin, ang mukha ay puno ng murang pakiramdam ng kataasan. Pang-aalipusta niya akong tiningnan, "Ikaw na utusan, 5 taon kang nagpapakasasa. Ano ang nakuha mo? Tumingin ba siya sa'yo?" Tahimik ko lamang siyang pinagmasdan. Hindi nagsalita. Minsan ang katahimikan ay pinakamabisang sampal. Ngunit tila iniisip niya na ang aking katahimikan ay pag-amin. Lalo siyang tumawa ng may kayabangan, parang isang soro na nagnanakaw ng manok sa sanga. Siya pa mismo ang nagbigay ng malaking sikreto, hindi masyadong malakas ang boses, alam mo ba? Noong ako raw ang pumalit sa kanya sa pagharang ng kutsilyo, sinabi ko na ako ang gumawa at naniwala siya. Lumapit siya ng kaunti, binabaan ang boses. Sa aking isip may suspense. At mas minahal pa niya ako. Sabihin mo, hindi ba siya isang purong tanga? Uto-uto sa pag-ibig, parang may anino ng hangin na dumaan sa aking paligid. Ang bintana ay nakasara, ngunit ang aking buhok ay gumalaw. Ang aking pamilya ay may tradisyong martial arts. Hindi ako mapamahiin, ngunit laging may takot sa mga espiritu. Ngunit, ate na multo, medyo mabigat ang iyong galit. Tahimik akong pumalakpak kay Wenyang sa aking isip. Magaling, isang self-destructing truck. Ang aking sixth sense ay nagsasabi. Marahil ay naririnig ni Song Wanyang ang mga nangyayari sa labas. Kahit ang modernong medisina ay nagpapatunay na ang mga nasa komatose ay talagang nakakarinig ng mga tunog. Sana ay direktang mapatay mo sa galit si Song Wanyang. Kung bubuhayin mo siya, may magandang kapalaran kang tatamahin. Sa sandaling ito, inaakala ko na ang taong nasa kama ay malamang hindi na gumuho, kundi manhid, napupuot, at may pagnanais na durugin siya hanggang abo. Sa tabi, nakita ni Wenyang ito at mabilis na sumunod, nagsimulang magkomento tungkol sa katawan ni Song Wanyang sa kama. Tingnan mo ang kanyang itsura ngayon, umirap siya ng 2 beses. Ang kanyang mga mata ay puno ng lason, payat, tuyo, at dilaw, parang bagong patay na bangkay.
Ang pangit, sadyang inilabas pa niya ang kanyang hindi naman kalakihang dibdib. Hindi tulad ko na pinalusob ng aking amin na mumula at makintab. Ang talukap ng aking mata ay pumikit. Pinalusob? Ang iyong paggamit ng salita ay talagang kakaiba. Relasyon ba kayo ng halaman at hardinero? Tila hindi pa sapat ang kanyang sinabi. Kung hindi dahil siya ay nag-aksaya ng inidoro, kung hindi dahil ang kanyang mobile game ay hindi pa sira. Matagal na akong hayagang kasama ni Minji. Itinapon niya lahat ng kasalanan. Sa taong nasa kama na hindi makapagpaliwanag. Lahat ay dahil sa kanya. Nararamdaman ko na ang malamig na hanging iyon ay naging isang buhawi na mabangis na umiikot sa silid-aklatan. Ilusyon, tiyak na ilusyon ito. Si Song Wanyang, isang espiritu. Sumisigaw ng husto. Kayong dalawang mangangalunya, hindi kayo mamamatay ng payapa. Kahit maging multo ako, hindi ko kayo pababayaan. Wala akong naririnig, nararamdaman ko lang. Hindi na talaga ako mananatili sa silid na ito. Medyo nakakasikip kung magtatagal pa. Natatakot akong mamatay sa pagkadiri sa dalawang tangang ito. Kahit hindi totoo ang sinasabi nila, nakakadiri pa rin. Tiningnan ko ang ganid na lalaki at babae, at ang tahimik na si Song Wanyang sa kama. Siguro naisip ng isa na ang aking katahimikan. Ay isang hamon. Sa wakas, nainip siya. Ang kanyang mukha na puno ng kayabangan. Humaharap sa akin, inihayag ang kanyang tunay na layunin sa pagbisita. Hoy! Tiandog, pigilan mo na ang pag-arte. Sayang ang mga medical na resources sa pagiging mahal sa pag-ibig. Matapos magsalita, itinuro niya ang transparent na oxygen mask sa mukha ni Song Wanyang. Iyon ang tanging lifeline niya ngayon. Ang tono ng isa ay parang nag-uulat lang ng magandang panahon, malamig at natural. Hilahin mo na ang tubo ng oxygen niya, hayaan siyang umalis ng tahimik. Pareho tayong makakakuha ng pera ng mas maaga. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Linyi, parang dalawang bumbilya na nakasaksak. Nagmamadali siyang nagsabi, ang mga matay kumikinang. Nga, bilisan mo nang hilahin. Isang halaman na kalahating patay, walang silbi. Isang basura. Sayang lang ito sa pera. Hindi inaasahan ng espiritong si Song Wanyang. Na ang taong minahal niya ng maraming taon o inalagaan, ay handang pumatay sa kanya ng sariling kamay. Higit pa, hindi ko inakala na ang hangganan ng dalawang taong ito ay mas malalim kaysa sa Marianas Trench. Nang mapansin ni Yiming na hindi ako gumagalaw, may pagkainip sa kanyang mukha. Siya mismo ay humakbang pasulong. Iniabot ang kamay, talagang susubukang hilahin ang oxygen tube ni Song Wanyang. Basurang Tiandog, gusto mo pa bang maging tagapagprotekta ng bulaklak? Kung hindi mo gagawin, ako na. Sa sandaling iyon na ang kanyang kamay. Ay halos mahawakan na ang tubo, kumilos ako. Ang 20 taon kong pagsasanay sa sayaw. Hindi para mag-tay-chay sa parke. Uncle Song, sa totoo lang matatawag ko na siya. Ang trabahong inupahan niya sa akin. Kahit isang hininga na lang ang natitira sa kanya. Isang malutong na tunog. Hinawakan ko ang pulso ni Yiming na iniabot, pinira ko ito sa kabilang direksyon. Kahit ako mismo, naramdaman kong sobra ang lakas. Sumigaw si Yiming na parang baboy na kinakatay. Agad na nag-iba ang itsura ng kanyang mukha. Bumuhos ang malamig na pawis. Hindi ko siya binigyan ng oras para reaksyon, sinipa ko siya. Ang sipa na ito, ginamitan ko ng lahat ng aking lakas, tumama mismo sa kanyang tiyan. Para siyang basag na sako na itinapon ko, lumipad at nabangga ang upuan sa likod. Nahulog ng marumi sa sahig. Bam! Sinipa ko siya palayo, ang kabilang kamay ko. Ay parang kidlat na pinindot ang pulang buton sa tabi ng kama. Ang nakakatusok na alarma. Agad na umalingaw-ngaw sa buong palapag. Maraming yabag sa pasilyo, ang mga nurse at ibang security guards. Na naghihintay sa nurses station ay unang pumasok. Emerkin! Anong nangyari? Ang buong silid ay naging gulo. Sumigaw si Linyi. Dumapa patungo kay Yiming na nasa sahig. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling malamig ang aking mukha. Inilabas ko ang aking telepono, dahan-dahan at mahinahon ang galaw, parang nag-order lang ng pagkain. Inyal ko ang 3 numero. Sumagot ang tawag, sinabi ko sa receiver. Sa tonong walang anumang emosyon, nagsalaysay ng katotohanan. Hoy! Pulis ba ito? Unang People's Hospital. May taong nagtatangkang pumatay sa ospital. Nanunuyo at nagkakagulo. Mabilis dumating ang mga security at pulis. Ang buong palapag ay naging napakaingay dahil sa aking ginawa. Si Yiming ay nagpapalupasay at sumisigaw pa rin sa sahig. Nagmumura siya, sinasabing inaapi ko siya. Si Linyi naman ay yumakap sa kanya. Umiiyak na parang bulaklak sa ulan, inaakusahan akong magulo. Sumandal ako sa dingding. Malamig kong pinanood ang huling palabas ng 2 payaso. Ang mga pulis ay may karanasan. Tiningnan nila ang sisi, isa-isa, parang dumampot ng sisiw. Binuhat nila ang 2. Inilabas ko ang aking telepono, tinawagan ko ang ama ni Song Wanyang. Alam ko ang aking misyon. Si Wanyang ay alagaan kong mabuti, walang problema. Ang 2 langaw na lagi mong inaalala, tinawagan ko na ang pulis para asikasuhin. Baka sa pagkakataong ito, ay tuluyan na silang matanggal. Si Wanyang naman, hindi na dapat magkaroon ng malaking pagtutol. Si Father Song sa kabilang linya ay huminga ng malalim. Sa pagkakataong ito, ubusin na natin sila ng tuluyan. Hindi na magigising si Wanyang, hindi na siya mababaliw para sabihin ito'y laro ko, pinatay ko na ang tawag. Tahimik na ang lahat. Makalipas ang 5 araw, ganap nang natapos ang lahat. Si Ginoong Song ay dumating na pagod na pagod.
Pumaroon siya. Tila siya ay nakatatanda ng ilang taon, ang kanyang mga mata ay puno ng pulang ugat. Parang isang lambat. Sinabi niya sa akin, gumamit siya ng kanyang koneksyon. Dahil sa kasalanan ni Linley, siya ay mananatili sa loob ng hindi bababa sa 5 o 6 na taon. Tinapik niya ang aking balikat at mumiti ng kaunti. Ganito ayos na. Kapag nagising si Wanyang, walang makakaabala sa inyo, maaari kayong magkaroon ng magandang samahan. Sa tabi, ang espiritong si Song Wanyang ay balisang tumango at nanalangin. Tama, mahal, mula ngayon ay samahan mo akong mabuti. Alam ko na ang aking pagkakamali. Noon, mali ang isip ko, nabaliw ako. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ko siya naririnig. Tiningnan ko siya, mahinahong umiling. Tito Song, 3 buwan na lang ang natitira sa kontrata. Kahit na magising siya, hindi kami magsasama. Nang marinig ito, yumakap sa akin ang espiritong si Song Wanyang. Balisang sinabi ni Song Wanyang, mahal, huwag. Hindi pa kita nababayaran. Paano ka makakatakas ng palihim? Huwag mo akong iwan. Alam ko na ang aking pagkakamali. Kung gusto mo ng pera, marami akong maibibigay sa'yo. Pabayaan mo si Itay na bigyan ka ng napakaraming pera. Samahan mo lang ako. Natigilan siya. 5 taon na kaming magkasama. Wala pa bang nabuong pagmamahalan? Mapait akong ngumiti, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa aking mga mata. Wala, tulad ng wala siya sa puso ko, tulad ng puso ko ay may misyon lamang. Pagkasabi nito, ang pamilyar na lamig sa silid ospital ay muling dumating. Ang espiritong si Song Wanyang ay lumutang sa harap ko, umiikot at nagsabi. Nasaan ka? Naramdaman ko ang isang malamig na bagay na dumampi sa aking mukha. Parang narinig ko ang isang pira-pirasong bulong, hindi mo ba ako minahal? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwalang pera lang ang dahilan kung bakit mo ito ginawa para sa akin, ang espiritong si Song Wanyang. Ay bumubulong sa tabi. Si Ginoong Song ay huminga ng malalim, parang biglang nawalan ng lahat ng lakas. Kasalanan ko rin. Kasalanan ko na pinalaki ko siyang masama, ginawa ko siyang tanga. Tiningnan niya ang kanyang anak na nasa higaan. Ang kanyang mga mata ay komplikado. Noong kolehiyo, natatakot akong siya ay malinlang ng mga taong ganyan para sa pera at katawan, kaya't hinanap kita para ingatan mo siya sa paaralan. Ang iyong pamilya ay mga bihasa sa martial arts, kaya't ako ay natiwasay. Kaya't kalaunan, pinilit kong ipakasal ka sa kanya. Huminto siya, ang kanyang tono ay may halong pagsisisi. Ngunit sa totoo lang, ang tali ay pumipili sa mahihinang bahagi, ang kasawian ay pumipili sa mga sawimpalad. Ang iyong ama ay isang mahusay na martial artist, hindi dapat siya namatay ng ganyan, iniwan kayong magkapatid. Naulila at walang karamay. Tumingin ako sa kisame, ang aking mga mata ay tila malayo. Para sa akin at sa aking ate, ang hirap ay hindi mahalaga. Ang aking ina ay hindi dapat, ang aking ama ay naging ang kanyang pinapangarap na bayani laban sa droga. Ito ay may pakinabang at wala dahil ang pagkakakilanlan bilang bayani ay pumatay sa aking ina. Ngunit ang kanyang pangarap na bayani mula pagkabata ay natupad. Ang hangin sa silid ospital ay tila nagyelo. Ang lamig ay biglang naging matatalim na yelo, tila gusto nitong palamigin ang aking kaluluwa. Ang hindi ko nakikitang si Song Wanyang ay narinig ang lahat. Ang aming kasal pala ay hindi dahil sa akin na nagpumilit, kundi isang plano ng kanyang ama upang protektahan siya. Ang aking asawa na kanyang hinamak, na makasarili at pera lang ang habol, sa likod ay may trahedya ng pagkawasak ng pamilya. Ang ama ay isang bayani laban sa droga, namatay sa kamay ng mga tulak. Ang ina ay biktima ng paghihiganti ng mga tulak. Namatay ng malagim. At siya, minsan ay tinuro niya ako at sinabihan na ako ay lubhang mapanlinlang. Gusto kong sabihin, sinabi niya akong hamak at walang hiya. Ngayon, sino ba talaga ang pinakahamak at walang hiya? Ang matibay niyang muog sa kanyang puso ay gumuho ng lubusan. Ang tingin ni Ginoong Song ay bumagsak sa aking maputlang mukha. Gusto niyang magsabi ng isang bagay, ngunit sa huli ay naging isang mahabang buntong hininga. Ang kanyang boses ay mabigat, tala may bigat na 1,000 toneladang bato. Sinabi niya sa akin, Kinkian, ako, ang matandang ito, ay humihingi ng tawad sa iyo. Noong una kitang pinili, bukod sa magaling kang lumaban at malinis ang pamilya mo. At maaasahan ang ugali, may isa pang dahilan. Tahimik ko lang siyang pinagmamasdan. Hindi nagsasalita. Ano pa bang dahilan? Wala naman kundi ang pagiging mura ng buhay ko. May bahagyang hiya na mahirap sabihin, sinabi niya, dahil sa uri ng iyong dugo. Napareho kay Wanyang, bihirang ili-negative blood, ang tinatawag na dugong panda. Hindi man lang ako kumibot ang talukap. Alam ko na to noon pa. Kung hindi siya magtatanong sa akin. Nang ganoong kahigpit tungkol sa uri ng dugo. Para bang sa wakas ay nailabas na ni Ginoong Song ang huling pasanin. Namamalat ang boses na sinabi, nag-ingat ako. Baka may mangyari sa kanya. Kaya ginawa kitang isang buhay na reserbang blood bank. Ang pamilyar na lamig sa silid ay bumalik. Sa pagkakataong ito, walang galit, tanging katahimikan na lang. Parang nagyelong lawa sa gitna ng taglamig. Kinakabahang pinagkukusot ni Ginoong Song ang kanyang mga kamay, parang batang nagpapaliwanag sa kanya. Na nagsasabing, alam ko, para sa iyo ito ay napakakapal ng mukha. Ngunit para sa mga mayayaman tulad namin, ito ay karaniwan. Napakakaraniwan. Muntik na akong matawa. Karaniwan. Ang buhay ng mayayaman ay buhay
Ang buhay ng mga tulad namin ay reserba lang. Sa wakas ay nagsalita ako. Tahimik ang boses, parang pinag-uusapan ng panahon, sinabi kong, pera kapalit ng serbisyo. Makatarungan iyon. Tito Song, binayaran mo ako. Basta hindi ako mamamatay sa pagguhit ng dugo, kahit gaano karami, handa akong ibigay. Totoo ang sinabi ko. Kung tutuusin, matagal nang hindi mahalaga ang buhay ko. Ang sira kong katawan, ang pagkabata ng sira kong katawan, iyon na ang halaga. Ang aking kalmado ay tila mas masakit para sa kanya, kaysa sa anumang galit na panunumbat. Lalong lumalim ang hiya sa mukha ni Ginoong Song. Bumuntong hininga siya at sinabi, ang hirap at pagdurusa na dinanas mo sa mga taong ito, pati na ang kanyang malamig na tingin. Kahit ako, matandang ito, hindi na kayang panoorin. Mula sa kanyang dibdib ay kumuha siya ng isang bank card. At inipit sa aking kamay, nag-utos, itong pera ay kunin mo. Pagkatapos ay sinabi, umuwi ka, magsimula ng maliit na negosyo, alagaan ang tatay mo. Ang katawan mo ay dapat nang magpahinga. Iniyuko ko ang aking ulo. At tiningnan ang card sa aking kamay. Pera, maganda ito. Kailangan ko ito. Kaya tinanggap ko. Isang tao ang sumigaw, huwag. Kung tatanggapin mo ang pera ng tatay ko, hindi ka maaaring umalis, hindi ka makakauwi. Ang kaluluwa ni Song Wanyang. Ngayon ay lubos ng naunawaan. Ang kanyang ama ay naghanap para sa kanya ng isang asawa. Isang tagapagbantay at isang sinaunang alipin na magsasakripisyo ng buhay. Hindi lamang para protektahan siya, kung kinakailangan, gagamitin ang buhay ko. Upang ipagpalit ang kanyang buhay. Akala niya isa lang akong uto-uto, isang kalakal. Ngunit simula pa lang, ako na ang pinakamahal niyang anting-anting. Ang utang niya sa akin ay hindi na mababayaran. Pagkaalis ni Ginoong Song, hinawakan ko ang manipis na bank card. Parang may mainit na bakal sa aking kamay. Bago ko pa man mailagay ang card sa aking bulsa. Sa pintuan ng silid, isa pang matalik na kaibigan ni Song Wanyang, ang isa lamang. Na minsang umudyok sa kanya na maging mabuti sa akin. Hindi siya tulad ni Linglei na lito. Tumayo lang siya roon, at biglang namula ang kanyang mga mata nang tingnan ako. Ang tingin na yon ay hindi awa. Kundi sakit, iyang sakit kapag nakakita ka ng isang bagay na mahal mo na nabasag. Nanlumo ang puso ko at naisip ko, huwag naman. Ang mga dramang ito sa mga nakaraang araw ay sobra na. Mabilis siyang lumapit sa akin at mariing sinabi, sumama ka sa akin. Huwag mo nang bantayan itong walang utang na loob. Pagod akong umiling. Namalat ang boses na tumugon, hindi pa ngayon ang tamang panahon. 3 buwan pa ang aking kontrata. Pera kapalit ng serbisyo, dapat may simula at wakas. Nagalit si Han Kinyu. Hinawakan niya ang aking kamay, nag-aalalang nagtanong, kailan ba ang tamang panahon? Hindi kanya gusto, pero gusto kita. Gusto ko ang isang lalaking tulad mo na tapat. Ang kanyang mga salita ay bumuhos na parang bala, mabilis ang tono, nasa koma na siya ngayon. Bakit hindi mo pa siya pakawalan? Tiningnan ko siya at mahinahong sinabi. Sa totoo lang, nagkakamali ka. Siguro hindi rin ako isang taong tapat sa pag-ibig. Nagpapanggap lang akong tapat at madamdamin. May dahilan din yon. Sinadya niyang putulin ako at sumigaw ng malakas. Wala akong pakialam. Ang nakikita ko ay ang iyong anyo sa aking puso, kahit ngayon ganoon pa rin. Sa sumunod na saglit, bumaba muli ang temperatura sa tabi ko. Hindi iyon naramdaman ni Han Kinyu. Tumaas siya sa tipto at biglang lumapit. Ang mainit at malambot na pakiramdam ay humarang sa aking bibig, may kasamang hindi maaaring tanggihan. Matigas na pangangailangan. Natigilan ako, blangko ang isipan. Napasok ba ako sa pugad ng mga baliw? 1, 2, 3, bakit lahat sila abnormal? Isang marahas na malamig na hangin ang sumabog sa tabi ng aking tainga, pinaihip ang aking leeg. Tumayo ang mga balahibo ko. Sa oras na yon, si Song Wanyang na nasa estado ng kaluluwa ay naging isang mabangis na espiritu. Ginagamit niya ang kanyang mga haka-hakang kamay upang subukang paghiwalayin kami, ngunit walang epekto. Dumiretso ang kanyang mga kamay sa pagitan ng aming mga katawan. Dahil sa galit, sumigaw siya ng malakas. Ikaw, peking matalik na kaibigan, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo sa asawa ko? Hindi ko naririnig ang tahimik na sigaw na yon. Nang magkamalay ako, itinulak ko si Han Kinyu palayo. Hindi malakas ang puwersa, ngunit matatag ang desisyon. Siya ay umatras ng isang hakbang dahil sa akin. Hindi siya nagalit, sa halip, nagpakita ng kakaibang kasiyahan ang kanyang mukha. Tiningnan niya si Song Wanyang na walang reaksyon sa kama, at saka ako. Pagkatapos, tumingin siya sa akin, at nagsabi ng isang bagay na sumira sa aking pananaw at nagpasigla sa akin. Dinilaan niya ang kanyang mga labi, nagniningning ang mga mata, at sinabi, kahit ito ay isang ospital. Mayroong kama para sa tagapag-alaga dito. Tayo ay gagawa ng isang nakapagpapasiglang bagay sa harap ni Wanyang. Baka sakaling magising siya. Ako, taang nagmamahal, ay mamahalin ang hindi niya gusto. Kukunin ko ang ayaw niyang kunin kahit sa pilitan. Tuluyan akong natigilan. Nag-alinlangan ako kung may problema ang aking tenga. Sumigaw ako sa isip, anong klaseng bagay yan? Sa paraang ito, gisingin ang isang taong nasa koma. Nagbabasa ka ba ng maraming mga kwento sa Zichang? Itinulak ko si Han Kinyu palayo. Hindi malakas ang puwersa, ngunit matatag ang desisyon. Hindi ko na napigilan.
Ang aking mukha ay nagpakita ng hindi paniniwala, pagkalito, at sakit. Tanong ko, Kinkian, ikaw? Ang aking boses ay walang anumang init. Malamig na sinabi ko, umalis ka. Pumuti ang mukha ni Han Kinyu. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay biglang namatay, pinalitan ng mas malaking interes sa akin. Dinilaan niya ang kanyang mga labi, sa huli ay hindi na nagsalita pa. Lumingon siya at lumabas ng silid. Sa wakas ay tahimik na ang mundo. Sumandal ako sa pader na pagod. Pakiramdam ko, ang mga dramatikong pangyayari sa mga nakaraang araw ay mas marami kaysa sa aking naranasan sa nakaraang 5 taon. Tumingin ako kay Song Wanyang na tahimik pa rin sa kama. Isang masamang ideya ang pumasok sa isip. Inabot ko muli ang kanyang malamig na hita, sinimulang i-massage ang kanyang mga kasukasuan. Ang aking mga galaw ay pamantayan pa rin, ngunit ang aking mga salita ay lason. Mahinang tanong, ano? Lumapit ako sa kanya, boses na napakababa. Parang bulong ng demonyo, pinoprotektahan mo ang iyong puting liwanag ng buwan. Huwag mo akong hawakan, nagagalit ka pa. Ang kanyang katawan ay walang anumang reaksyon, tanging ang monitor ng puso ang regular na tumutunog. Ngumiti ako ng malamig, lalong pinagdiinan ang aking mga kamay at malamig na sinabi. Akala mo ba gusto kong alagaan ka? Kung hindi dahil sa dami ng pera ng tatay mo, sino ang gugustuhin kang hawakan? Parang lalong lumamig. Yumuko ako, halos dumikit ang aking labi sa kanyang tainga. Sa pinakamalupit na tinig na kaya ko, sinabi ko ang nakamamatay na hamon, kung may kakayahan ka. Bumangon ka at sampalin ako. Kung hindi, sasama na talaga ako sa babaeng yon. Mas masigla siya kaysa sayo, mas naintindihan ka. Sa sandaling matapos ang mga salita, naramdaman ko ang isang marahas na malamig na hangin na sumabog sa aking tainga. Sa hindi nakikitang espasyo, ang kaluluwa ni Song Wanyang ay tuluyang nagwala. Ang selos, galit at ang malalim na pag-aari ay nagtulak sa kanya sa pagkabaliw. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, sumigaw at sumugod sa akin. Gusto niya akong sampalin, gusto niya akong punitin. Maglakas loob ka ba? Ikaw ay akin sa buong buhay mo. Ang mga kamay na yon na hindi totoo ay dumaan sa aking katawan ng walang hadlang. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, malakas itong humampas sa kanyang sariling tiyan na nakahiga sa kama. Sa sandaling dumampi ito, sumabog ang isang puting liwanag at ang kanyang gumagala-gala na kaluluwa ay parang sinipsip pabalik sa kanyang katawan ng isang malaking ipo-ipo. Beep, beep, beep. Ang monitor ng puso ay naglabas ng isang matinis at matalim na alarma. Ang mga bilang ay nagwild. Bigla akong tumuwad at tumingin sa kama. Ang daliri ni Song Wanyang na laging walang buhay na nakabitin sa kanyang tagiliran ay biglang gumalaw. Tinabog ang dibdib ko, pinindot ko ang aba, magigising na talaga siya. Damn it. Hindi ba babalik ako sa dati kong miserableng buhay na puno ng pagtitiis? Ako ay tuluyang nagulantang. Sa isang segundo, para akong nakuryente na lumingon. Pinindot ko ang emergency bell sa tabi ng kama. Doktor! Doktor! Ang buong EA floor ay biglang nagulo ko. Pumasok ang doktor at mga nurse. Pagkatapos ng ilang magulong pagsusuri, lahat ay tumingin sa akin na para bang may himala. Inayos ng pangunahing doktor ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang bulalas, isang medical na himala, Merkin. Ang aktibidad ng brainwaves ni Miss Song ay napaka-aktibo, may mga senyales ng paggising. Ipapatawag ko agad si Song. Nang dumating siya, halos lumuhod siya sa akin dahil sa tuwa. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Nanginginig na sinabi, Kinkian, hindi ko maipaliwanag ang aking pasasalamat. Tito ko, hinihiling ko sa'yo. Manatili ka pa ng 2 buwan hanggang sa ganap na gumaling si Wanyang. Bibigyan kita ng dagdag na pera. Isang napakalaking halaga. Tumingin ako sa kanyang puting buhok at sa wakas ay tumango ako. 2 buwan, kapalit ng ganap na kalayaan sa natitirang buhay ko. Sulit ang deal na ito. Ngunit mabilis kong natuklasan na masyado akong nagmadaling sumang-ayon. Si Song Wanyang pagkatapos magising. Nang makita niya ako sa unang pagkakataon, walang pag-ayaw. Walang lamig, sa halip ay isang matang nag-aalab na hindi ko pa nakikita dati. Muntik na akong matunaw. Ang mga matang iyon ay puno ng pagmamahal at matinding pagmamayari. Dinalhan ko siya ng pagkain, ngunit hindi siya kumain. Sa halip kumindat siya. Ang boses ay malambot at mahina, parang nagmamakaawa, asawa. Pakainin mo ako. Nanigas ang buong katawan ko. Sa ilalim ng tingin ng doktor at pasyente, sinubukan ko. Nag-aatubili akong kumuha ng isang kutsarang lugaw at inilapit sa kanyang bibig. Kumain siya ng isang subo. Ngunit hindi niya ito nilunok. Sa susunod na segundo, bigla siyang lumapit. Hinawakan ang aking mukha at gamit ang kanyang bibig, isinara ang subong iyon. Sa aking bibig, naging bato ako. Dinilaan niya ang kanyang mga labi. Ngumiti na parang pusang nagnakaw ng puso at mayabang na sinabi, kung ano ang ibigay mo, iyon din ang ibabalik ko. Bigla ko siyang tinulak palayo, namutla ang mukha ko. Agad na namula ang kanyang mga mata. Malalaking luha ang bumagsak, parang asong iniwan ng buong mundo. Hinawakan niya ang laylayan ng aking damit. Umiiyak siya ng hinal na nagmamakaawa, asawa, mali ako. Huwag kang maging ganito kalamig sa akin. Natatakot ako. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat ng sabihin mo. Pwede ba? Pwede mo akong gawin kahit ano. Nagulo ang isip ko na parang isang gusot na lubid.
Sa gabi, kailangan niyang hawakan ang aking kamay bago makatulog. Pagkatapos, siya mismo ay pumalakpak sa kanyang maliit na kama sa ospital at nag-utos sa akin. Halika dito, matulog ka sa tabi ko. Kapag wala ka sa tabi ko, hindi ako makatulog. Itinuro ko ang katabing kama, dito ako matutulog. Nang mahiga ako, direkta niyang inalis ang kumot at bumaba sa kama. Walang sabi-sabi, umakyat siya sa aking maliit na kama at bumagsak sa akin. Ang mainit at malambot na katawan. Mahigpit na dumikit sa akin. Ramdam ko ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Ganap akong naguluhan. Napasigaw ako, anong ginagawa mo? Sa aking mga bisig, humanap siya ng komportableng posisyon. Ang boses ay may masayang ngiti. Mahina niyang sinabi, kung hindi ka natutulog sa tabi ko, matutulog ako sa ibabaw mo. Tignan natin kung makakatulog ka ng maayos. Pakiramdam ko hindi ako bodyguard o yaya. Ako ay naging isang biktima na pinagmamasdan ng isang baliw na magandang babae, handang kainin ako anumang oras. Si Song Wanyang ay nakadapa sa aking dibdib, ang daliri ay dumadaos-dos sa aking mukha, mahinang tawag. Kinkian, hindi mo ba ako nagustuhan kahit kaunti lang? Napakabigat ng boses niya, parang martilyong tumatama sa puso ko. Para matapos na ang lahat ng kaguluhang ito, kailangan kong putulin lahat ng pag-asa niya. Tiningin ako sa Kesam. Malamig ang boses ko, walang emosyon, hindi. Kailanman. Lahat ng ginawa ko ay para sa pera, para tuparin ang kontrata. Ang kontrata kasama ang tatay mo. Napaigting ang katawan niya at sa susunod na segundo, bigla niyang hinila ang damit ko. Isang pagsabog ng mga buttons. Mula dibdib hanggang braso, lumitaw ang mga nakatatakot na peklat ko sa hangin. Agad na umagos ang luha niya, parang mga butil ng kwintas na pumutok. Iniabot niya ang nanginginig na kamay. Dahan-dahan niyang hinawakan ang peklat na pinakamalapit sa puso ko. Dumampi ang malamig niyang daliri. Sa di pantay na balat, nagdulot ng panginginig. Bigla siyang sumigaw sa akin. Tila malungkot at matinis ang boses, sinungaling ka. Kung hindi mo ako gusto, bakit mo ako hinaharangan sa kutsilyo? Kung hindi mo ako gusto, bakit mo ibinibigay ang dugo mo? Kung hindi mo ako gusto, bakit mo ako inaalagaan at pinoprotektahan taon-taon? Tinitiis lahat ng kasamaan ko. Para siyang baliw, sumugod sa yakap ko. Mahigpit na niyakap ako, parang pinipiga, sumisigaw. Sinungaling ka. Gusto mo ako. Ako ang pinakagusto mo. Alam ko, lahat ng ginawa mo ay para sa akin, Kinkian. Mahal kita. Mahal din kita. Sa harap ng ganito kadiretsong pag-amin. Sa unang pagkakataon, hindi ko alam ang gagawin. 5 taon ng pagpapanggap at pagtitimpi, sa sandaling iyon, nawasak. Nahihirapan akong magpaliwanag, talagang pera lang ang habol ko. Di ako karapat-dapat. Di ako bagay sa'yo. Bigla siyang tumingala, may galit sa mga matang mapula. Nag-init ang kanyang mga mata, parang apoy, wala akong pakialam. Kung hindi mo ako mahal, pipilitin kitang mahalin ako. Hinawakan niya ang mukha ko. At hinalikan ako ng mariin, hindi halik kagat. Galit na pumasok ang dila niya, puno ng pagkontrol at kabaliwan, sinakop ang bibig ko. Halos mamatay ako sa halik niya. Walang laman ang isip ko. Ang babaeng ito. Talagang baliw na siya. Ang sakit ni Song Wanyang, araw-araw lumalala. Pinasundo niya ang mga gwardiya para dalhin ang kasuotan na pinili niya sa maliit na silid na ito ng ospital. Naka-white gown siya, nakaupo sa kama, nakangiting panatiko, Kinkian. Mag-asawa tayong muli. Sa pagkakataong ito, kusang loob akong magpapakasal sa'yo. Tiningnan ko ang itim na tuksedo, nanginginig sa takot. Tumanggi ako, hindi. Pero malamig ang sagot niya. Wala kang pagpipilian. Pumalakpak siya. 2 gwardiya, aabot sa 1.7 metro. Parang mga oso, tumayo sa magkabilang gilid ko. Pinilit akong magbihis. Sa ilalim ng puwersa, napilitan akong magkaroon ng nakakatawang kasal sa silid ng ospital. Walang bisita, walang pari. Tanging ang baliw niyang pagmamahal. At 2 gwardyang walang ekspresyon. Pumikit siya, itinaas ang mukha. Mahina niyang sabi, asawa, halikan mo ang nobya mo. Tumayo ako, hindi gumalaw. Naghintay siya ng ilang segundo, biglang iminulat ang mga mata. Hawak ang mukha ko, kinagat ako ng malakas. Ang dila niya ay may lasa ng dugo. Galit na gumalaw. Pakiramdam ko, kakainin niya ako. Sa araw na lumabas ako sa ospital. Akala ko, sa wakas makakalaya na ako. Mabilis kong inimpeke ang mga gamit niya. Lumingon ako para umalis. Mula sa likod, malamig na boses niya. Saan ka pupunta? Hindi ako lumingon. Malamig ang sagot ko, tapos na ang kontrata. Kailangan ko nang umalis. Sa susunod na segundo, lumitaw ang 2 gwardiya, parang mga bundok. Umupo sila sa magkabilang gilid ko. Diretso akong isinakay sa passenger seat. Isang click, nakandado ang pinto. Isang matibay na lubid, itinali ang mga kamay ko. Ako ay naging isda sa kawali. Umupo si Song Wanyang sa driver's seat. Sa side mirror, nakatingin sa akin. Ngumiti siya sa akin ng bahagya, ang ngiting iyon ay matamis at kakaiba, at bumulong. Asawa, uwi na tayo. Dahan-dahang umandar ang sasakyan. Si Song Wanyang ang nagmamaneho, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa halatang baguhan pa niyang pagmamaneho. Ang sasakyan ay parang ahas sa kalsada, ilang beses na muntik nang sumabit sa katabing sasakyan. Sumigaw ako ng may takot, huwag ka nang magmaneho, kakagaling mo lang. Mabagal ang reaksyon mo, ipadrive mo na lang sa bodyguard, ayokong mamatay.
Pero sumagot siya ng walang pakialam, hindi yan mangyayari, asawa. Kakayahan ko, bago pa man siya natapos, bang. Isang malakas na putok, nawalan ng kontrol ang sasakyan, at bumangga ng malakas sa isang malaking puno sa tabi ng kalsada. Sa sandali ng impact, halos hindi ko namalayan, gamit ang nakatali kong katawan. Ay mariin ko siyang pinrotektahan. Gamit ang aking likod, tiniis ko ang puwersa ng manibela. At ang impact ng dashboard. Ang kanyang ulo ay bumagsak ng malakas sa aking dibdib. Mula sa aking likod, dumating ang matinding sakit, umiti ako ng may pag-iwi sa sakit, at mas nakakatakot. Naamoy ko ang mabigat na amoy ng gasolina, at ang kanyang paa ay mariin pang nakaapak sa pedal ng gas. Ang makina ay humahagulgol ng walang katuturan, ginamit ko ang lahat ng aking lakas upang sumigaw. Bitawan mo ang gas, gusto mo ba tayong magkasamang mamatay? Pero para siyang nahimatay. Nakadapa sa akin, hindi gumagalaw. Bumagsak nang may pagbasag ang bintana sa likuran, hindi mabilang na piraso ng salamin ang tumusok sa aking likod. Ayoko na, malapit na matapos ang misyon, pero masasaktan pa ako ng walang dahilan. Sa wakas ay dumating ang sasakyan ng mga bodyguard sa likuran, isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling kinalas ang pinto ng sasakyan. Nagkagulo-gulo sila sa pagsuri sa kalagayan ni Song Wanyang, sinamantala ko ang kaguluhang ito. Para pilit na kumawala sa tali at gumulong palabas ng sasakyan, hindi ko na pinansin ang matinding sakit sa aking likod. Agad kong kinuha ang aking telepono at tinawagan si Amang Song. Nang sumagot siya sa tawag, halos umiiyak na ako at mabilis na sinabi sa kausap, ang iyong anak na babae ay nabaliw na. Gusto kong makipaghiwalay. Ngayon na, kaagad. Amang Song, sa pagkakataong ito ay iniligtas ko ulit ang kanyang buhay, wala na tayong utang sa isa't isa. Kailangan mo akong tulungan. Iminungkahi ko ang tanging paraan para tuluyan akong makaalis dito. Ang plano ko ay ipahayag sa publiko na namatay ako sa aksidenteng ito. Sunugin, ikalat ang abo sa dagat. Bigyan mo ako ng pera. Para tuluyan akong mawala. Sa kabilang linya, mahabang katahimikan. Sa wakas, isang napakapagod na buntong hininga ang narinig. CJ, Xiao Qian, may utang ako sa'yo. Pagkalipas ng 2 taon, nagising ako, kinuha ko lahat ng perang ibinigay ng ama ni Song, at ginamit iyon para magbukas ng ilang maliliit na tindahan. Naging tagapamahala ako, ngunit ang aking kapatid na lalaki at ate ang nag-asikaso. Tuluyan nang gumaling ang sakit ng ate ko. Ngayon sila ang namamahala sa libro. Ang aking pamangkin na si Kinyaw ay nasa elementarya na. Siya ay napakaganda pero medyo natatakot sa akin. Sa katapusan ng linggo, dinala ko siya sa mall. Nang makalampas kami sa claw machine, hindi na siya makagalaw. Sunod-sunod na 10 barya ang inihulog pero wala man lang nahawakan na manika. Galit na galit siya, pumadyak. Yumakat siya sa aking binti, nagsimulang maglambing. Tinawag akong tatay. Sige, kunan mo ako ng isa. Tatawagin kitang tatay, kunin mo lang isa, pwede ba? Tatay, kunan mo ako ng isa. Tinapik ko ang kanyang ulo. Huwag kang magkamali ng tawag, nababagabag ang relasyon. Pagkatapos, naglagay ako ng 3 barya at sa 3 subok, nakuha ko ang pinakamalaking manika. Ipinagmamalaki kong ibinigay ang manika sa kanya. Lumingon ako, ang ngiti sa aking mukha. Biglang nanigas. Sa di kalayuan, isang pamilyar na figura. Mataman akong tinitingnan. Ang mga mata ay direktang nakatuon. Para akong kakainin. Si Song Wanyang iyon. Nagkaroon ako ng 1 segundo ng pagkakasala. Agad kong hinila ang pamangkin at tumakbo palayo ng hindi lumingon palabas ng silid ospital. Para ipagdiwang ang record na kita ngayong quarter, isinama ko ang kaibigan kong si Wenyang. Sa isang spa para magpa-food spa. Habang tinatamasa ni Wenyang ang serbisyo ng therapist, itinaas niya ang kanyang hinlalaki sa akin. Xiao Qian, ikaw talaga ang pambihira. Akala ko talaga na ikaw ay na. Akala ko maghapon akong aso pero nagtitiis lang pala ako para kumita ng malaki. Kapatid na kita, nung kumita ka, hindi mo nakalimutang hilahin ako. Mula ngayon, kung sino ang sabihin mong patayin, iyon ang gagawin ko. Nagmamayabang kami. Paglabas namin ng food spa, hinarang kami ng ilang itim na mamahaling sasakyan. Bumukas ang pinto. Bumaba ang isang babaeng nakaitim na coat at itim na bota. Ang kanyang mga binti ay may itim na medyas, at ang mahahabang binti sa ilalim ng itim na palda ay nagniningning na puti sa dilim. Song Wanyang. Ang kanyang mga mata ay kapwa malamig at mainit, may sakit at baliw. Lumapit siya sa akin ng hakbang-hakbang. Kinkian, matagal na tayong hindi nagkita. Ako ay hinawakan ng 5 mga bantay na ang pangangatawan at taas ay hindi tugma sa akin. Nanlumo ang aking paningin at biglang nawala ang aking kalayaan. Nang magising ulit ako, nakahiga ako sa isang malambot na malaking kama. Naramdaman ko ang malamig at madulas na sensasyon sa aking mga pulso. Tumingin ako pababa. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakatali sa headboard gamit ang isang peres ng itim na medyas. Nakaupo si Song Wanyang sa tabi ng kama. Dumausdos ang kanyang daliri sa aking pisngi, dinilaan ang kanyang labi. Hindi ka ba patay na? Yumuko siya at bumulong sa aking tainga. Bakit? Pinapanood ng kapatid mo ang 15 segundong ad, binubuhay ka nila. Nauuhaw ang aking lalamunan. Kumalma ka, kumalma. Lalo siyang natawa ng baliw. Hinahanap kita ng 2 taon, miss na kita, halos mabaliw. Paano mo ako papakalmahin?
Sinabi niya sa akin na ang tanging kasiyahan niya sa 2 taon na yon ay ang pagpadala sa isang lalaki at babaeng kasuklam-suklam sa mental hospital at pahirapan sila araw-araw sa iba't ibang paraan. Pagkatapos, biglang nagbago ang kanyang tono at naging mapanganib ang kanyang mga mata. Ang ganda ng buhay mo sa 2 taon na ito, asawa, anak, mainit na kalan. Yung maliit mong anak na babae. Natutunan na tawagin kang tatay. Nanginginig ako sa takot, mabilis akong nag-umpog na ipaliwanag. Pamangkin ko yon, anak ng ate ko. Humaba ang kanyang boses sa pagkagulat, pamangkin mo pala. Akala ko. Lihim kang nagkaanak ng babae. Nang maayos ang hindi pagkakaunawaan, nakahinga ako ng maluwag. Pero bigla siyang yumuko at hinila ang aking damit. Ang kanyang daliri ay dumampi sa 3 peklat sa aking dibdib na unti-unting kumukupas. Mainit ang kanyang hininga na humihip sa aking tainga. 3 malaking peklat. Para mabayaran ang utang, kailangan ko munang saksakin ng 3 beses. 3 saksak para sa 3 buhay, patas naman, di ba? Ngayong gabi magsisimula na tayo. Natakot ako at agad. Nagpumiglas at nagmakaawa, teka, hindi pa ako handa. Hayaan mo munang kumain ako ng ilang kidney bago tayo magsimula. Pero tumawa siya at dumapa sa akin. Bumulong ng 2 salita sa aking tainga, hindi na ako makapaghintay.